Sa susunod na buwan, bibisitang muli si Pangulong Duterte sa China. Pero tila malabo raw na mapag-usapan ang sigalot sa West Philippine Sea. Live mula sa Guangdong sa China, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, nataon nga sa ASEAN Summit, yung ginaganap na ASEAN Summit dyan sa Pilipinas, yung imbitasyon naman ng Embahada ng China para sa ilang mga piling Pilipinong mga mamamahayag. Kabilang na po ang inyong lingkod mula sa GMA News para pumunta dito sa China at ibida sa atin yung mga programa na magiging pakay ng pangalawang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa China sa darating na Mayo. At ito yung tinatawag na One Belt, One Road Initiative. Pero kahit na hindi nga parte ng kanilang agenda yung issue tungkol dun sa pinag-aagawang teritoryo o yung alitan tungkol dun sa pinag-aagawang teritoryo, nagkaroon tayo ng pagkakataon na maitanong ito sa ilang mga opisyal dito sa China at binigay naman nila yung kanilang sentimiento tungkol sa issue ito. Ito ang mukha ng China na nais ng kanilang pamahalaan na makita ng buong mundo. Maunlad, moderno. Mula sa aking kinatatayuan, makikita ang lawak ng Yantian Port na nasa humigit kumulang 10 hektarya ang lawak na naging mahalagang gateway umano sa pagitan ng China at ng mundo. Ang mga barkong nanggagaling dito, dalang daang milyon dolyar na halaga ng mga produkto sa iba't ibang panig ng mundo. At marami dumaraan sa South China Sea. Mula nang ipatayo ng China ang kanilang mga artipisyal na isla, naging mahigpit na sila sa mga dumaraan. 2 linggo lang ang nakararaan, pinaputukan umano ng Chinese Navy ang bangka ng ilang mangingisdang Pinoy para itaboy sila mula sa Union Bank sa Spratlys. Maging ang eroplanong sinakyan ni na Defense Secretary Delfin Lorenzana at AFP Chief of Staff General Eduardo Año patungo sa isla ng Pag-asa, pinagsabihang umalis sa lugar. Ang pagbisitang ito ng 2 matataas na opisyal ng militar sa Pag-asa, inalmahan ng China. That's part of the Chinese territory. We have different idea, different view on that. That's why we have a dispute on that. It's not a good way to make the dispute so well known to the general public by sending defense minister to the island. I don't think that's a good way to solve the problem. To mislead people, ordinary people, who are not aware of the historical fact. Sagot ng militar, karapatan ni na Secretary Lorenzana at General Año ang pagbisita sa islang matagal nang okupado ng mga Pilipino. The arbitral ruling has been made. International court has decided on it. And I don't see that we should doubt whatever that ruling is. For now, whatever we did in the island of Pag-asa was rightfully an act that we did sa atin. Sa kabila ng tensyon, payag naman umano ang China na tulungan ng mga Pilipinong mangingisda sakaling magkaroon ng aberya sa mga pinag-aagawang teritoryo. For humanitarian rescue assistance, China is always open for whoever in trouble in the sea. China never closed door. Thank you for the offer, but we can manage. Ang issue ng Spratlys at ang Arbitral Tribunal malabo manong pag-usapan sa muling pagbisita rito ng Pangulo. Pero umaasa ang gobyerno ng China sa pamamagitan ng pag-imbita sa mga Pilipinong mamamahayag, mas mapag-uusapan ang mga issue maglalapit sa dalawang bansa. The parties concerned can sit down, talk to find a way to control the conflict, to minimize the damage that might come out of the dispute. Alright, Jessica, linawin ko lang, nanggaling kami sa Guangdong Province, pero dahil bumabiyahe kami at dinadala tayo ng Embahada ng China sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang mga lalawigan sa kanilang bansa. Nandito na tayo ngayon sa Hainan Province naman. At samantala, tungkol naman sa One Belt, One Road Initiative, 3 years ago pa sinimula ni Chinese President Xi Jinping itong initiative na ito. Pero nailatag na yung mga programa, kung ano yung magiging mga parte ng proyekto, yung mga bansang magko-cooperate dito. At sa darating na May 14 and 15, nakatakdang bumisita dito sa China si Pangulong Rodrigo Duterte para nga dumalo dito sa One Belt, One Road o OBOR initiative
summit dito sa China. Jessica? So Maris, mukhang hindi nagustuhan ng ilang mga opisyal ng China yung ginawa ni na Secretary Lorenzana na pagpunta sa Pag-asa Island, no, sa Spratlys. Pero on the one hand naman, parang may nakikita rin naman akong effort ang gobyerno para kumbaga bati-bati tayo ng China kasi dito mismo sa gaganapin na ASEAN Summit doon sa statement ng chairman na tayo yon parang wala raw babanggitin na makakagalit sa China and in fact magiging neutral daw ang ating bansa. So dapat siguro tingnan din yon ng mga Chinese officials, no, hindi lang yung mga nangyari doon sa pagbisita ni na Secretary Lorenzana sa Pag-asa Island. Exactly, Jessica. As a matter of fact, parang ganun din naman yung tono na nakikita natin mula sa mga officials from China. No? Gusto nila na upuan ito ng maayos, pag-usapan para ma-lessen daw yung dispute. Pero ang hindi nila nagustuhan yung mismong act ng pagbisita raw ng ating Defense Secretary na si Lorenzana at ni AFP Chief of Staff Eduardo Año sa mismong Pag-asa Island. Bagamat marami ng mga Pilipino ang umuokupa noon at sinasabi natin na talagang atin itong lugar na ito, ang sinasabi ng China ay parte yun ng kanilang 9-dash line at dahil doon ay talagang itinuturing nila na kanila yung lugar na yon. Pero parang ang nakikita natin dun sa pakikipag-usap natin, again, they are willing to sit down and talk about this in a very peaceful manner, Jessica. In the meantime, itong nakaschedule na pagbisita ni Pangulong Duterte sa China, no, dyan, sa susunod na buwan, may balita na ba kung ano yung specific na pag-uusapan ng ating dalawang bansa? Jessica, marami mga bansa yung nakatakdang bumisita, hindi lang yung ating bansa, no, si Pangulong Rodrigo Duterte. If I understand it correctly, 28 countries ang invited dito sa summit na ito. At ang pag-uusapan talaga dito, yung One Belt, One Road initiative. Dito, noon pa man, yung China, meron silang ancient trade route na ginagamit. At ito yung eventually tinawag na Maritime Silk Road at yung Silk Road parehong sa dagat at sa land. Ngayon, kumbaga parang in-initiate ng Chinese ng China na buhayin ito at gawing mas kumbaga mag-cooperate yung iba't ibang mga bansa para magkaroon ng mga sharing sa trade, sa cultural, sa social, pati na rin lahat ng people-to-people knowledge at magkaroon ng personal na relationship para, kumbaga, lahat ng mga bansa na iikutan nitong OBOR na ito ay, kumbaga, magbe-benefit at lahat sila ay magkakaroon din ng progress and development sa pamamagitan ng initiative na ito. So mukhang meron tayong mga aspeto ng pamumuhay na pwedeng mapagkasunduan with China, like yung sa economy, no? Pero meron ding mga kailangan talagang pag-usapan dahil meron tayong magkasalungat na mga interes katulad ng teritoryo, etc. or territorial claims. Maraming salamat sa iyo. Exactly. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.